Magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ako po ay may isang malaking balita sa ngayon at ito po yung pagre-rekomenda sa pagkaso laban kay Department of Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary Juanito Janvic Remulla at kay PNP Chief Romel Marbil at saka PNP CIDG General Nicolas Torre. Ito po ay ating tunghayan dito sa ating palatuntunan na Toto Tirador. Ito po sa ngayon ang ating pag-usapan, no. At umiinit na kasi ang pati politika at pati sa larangan ng katarungan ay umiinit na rin pong usapin. So dito po ang no less than the president's sister, yung eldest sister nila, si Amy Marcos, ang kumakaso ngayon sa mga tauhan ng kanyang kapatid. So what does it take? What does it mean? Ano bang ibig sabihin nun? Ito po ay pagpapakita ni Amy. Kung ako tanongin nyo, pagpakita ni Amy na isa siyang independent-minded. Kahit ano pa ang sabihin ng pamilya niya, ano pang sabihin ni BBM na kapatid niya, she thinks independently of her brother. So, yan lang ang makikita natin dyan. At siyempre, kung ako naman, judging it from the past at up to the present, consistent naman po siya na nakipagkaibigan talaga po siya sa mga Duterte. At one of those that she said is hiyang-hiya siya sa mga Duterte at sa mga taga-DDS na mga kumakampi sa Duterte na siya pa po ang dahilan kung bakit tumakbong vice-presidente si Sara Duterte. Supposedly dapat mayor lang ang tatakbuhan ni Sara noong 2022. At pinilit nila na tumakbo si Sara Duterte kasama si Bongbong BBM ang kanyang kapatid para masigurado na mananalo sila laban kay Leni Robredo. Kasi inamin na naman nila na wala po silang kalaban-laban sa tingin nila kung si Bongbong lang ang tatakbo at si Leni Robredo ang kalaban. Kasi napatunayan na po nung nakatapos labang na protest sa Supreme Court laban kay Leni Robredo ay talo. Lalo pang lumamang ang boto ni Madam Leni sa pangalawang panguluhan na halalan. So with that, hiyang-hiya din siya at saka at least I do believe na at least mataas yung principle of character ni Amy na sabi niya, kami na nga mga pamilyang Marcos ay pinagbibigyan na ng mga tao na makabalik. So dapat ang naging obligasyon ng ni BBM na kanyang kapatid ay dapat linisin ang pangalan ng Marcos. Bagkus sa ayon sa kanya ay iba yung ginagawa. Mas lalo pang sa totoo man, agree naman ako na dapat walang namang issue na dapat kasuhan kung ako naman tanongin nyo, walang issue na dapat kasuhan si Digong Duterte at kung sino pa mga kasama niya patungkol sa mga tinitingnan na kasalanan niya sa war on drugs. There is no dispute with that. Ang issue lang dito is bakit di dadaan sa marahas na paraan. Parang may nakikita ka na snatcher sa Quiapo, pagkatapos hinabol nyo, pinatay nyo, binugbog nyo, parang hindi naman ata makatao. Pwede lang na hulihin lang yan at papadagutin mo, idaan mo sa korte ang lahat at mapaparusahan siya ayon sa tamang parusa na nakalagay po sa ating batas. In this case, meron po tayong batas na tinatawag Republic Act 9851 na nagpaparusa sa mga crimes against humanity. At ang parusa po niyan sa ilalim ng ating batas ay 20 years maximum na imprisonment. Ganun lang po kasimple. Ibig sabihin, hindi siya kasing heinous o karumal-dumal na krimen kagaya ng murder, kagaya ng rape, kagaya ng pagnanakaw, na plunder. So, ibig sabihin, kung dito lang yan kinasuhan si Duterte sana sa atin, ay wala naman siguro sa tingin ko problema. Bakit pagbaging problema? Ang gustong kumaso si Bongbong Marcos. Bakit hindi niya kayang pakasuhan? Utusan niya lang si Remulla. Bakit hindi nila mapagawa investigasyon? Kung nagawa ng ICC ang investigasyon, bakit sila hindi magagawa?
Ganoon na napakalaking tanong dyan. Imposible naman na nakakuha ng ebidensya ng ICC tapos hindi kayo nakakakuha. That's a lot of nonsense kaya ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo is political lang talaga para lang mananalo yung inyong mga bata sa ngayon na gagamitin nyo ang papanalo nyo ngayon na magiging springboard, bali plataforma para pagtakbo niyo ng 2028 kung ang tingin, nakikita ko patakbuhin ng grupong Marcos ay si Martin Romualdez. Para pagpatabak mo si Martin Romualdez ay mananalo. Yan lang naman ang lahat sa dating dito. So ako naman, bago ko presenta si Amy Marcos, buong-buo po ang aking final legal conclusion or theory. Theory ko lang yun, huwag ka maniwala sa akin. Pero ito po ay Doctor of Jurisprudence naman po ako. Ganito po yun. Wala pong jurisdiction ang International Criminal Court sa kay Duterte at sa Pilipinas. Tandaan niyo po, na yung Pilipinas mismo, sa ilalim po ni Bongbong Marcos, inutusan niya si Solicitor General Minardo Guevara na magsampa ng motion parang pa-dismiss ang kaso ng ICC laban sa Pilipinas at kay Duterte. At ang rason po ni Bongbong Marcos ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At iyan naman ang paulit-ulit na sinabi niya. So in other words, kung walang jurisdiction ay wala tayong karapatan, wala silang karapatan para igalang ang International Criminal Court na warrant of arrest laban kay kanino man o kay Duterte o kung sino man. At kung ganun man, kahit ipasa pa yan sa NAPOLCOM, wala pong epekto yan. Just the same, ICC po rin po yun na paparisto. What can be done, what cannot be done directly can never be done indirectly. Kaya hindi po pwede. Kagaya niyan, may warrant of arrest si Kibuloy sa FBI. Bakit hindi nila pinadaan sa NAPOLCOM at Interpol para hulihin si Kibuloy? Wala, hindi nila ginawa. Bagkus may ibang kaso sa lokal na sinampa laban kay Kibuloy. So kung nasampa ninyo ang kaso laban kay Kibuloy na maayos naman at tumatakbo naman, bakit hindi nyo nagagawa kay Digong para dito sa Pilipinas ang takbo ng trial? So with that, sa lahat ay political lamang po ang sa likod dito. Kasi pag ang iniisip na pag pinutbol na si Duterte papunta sa ICC ay matatalo na ang lahat ng mga Duterte o DDS mga candidates. At ang iniisip na tapos na ang boxing. Pero ngayon, bakit nyo sasabihin ngayon walang jurisdiction tapos ipuputbol ninyo doon? Kurihin ninyo. Yan ang napakalaking kasalanan at yan po ang nakita na naging dahilan ni Amy Marcos para kasuhan kayo ng arbitrary detention at iba pang mga criminal acts na ipagkakaso sa inyo at tinawagan ni Amy Marcos ang Office of the Ombudsman para kasuhan kayo. Ngayon, delikado ito sila ni Remulla. Bakit po? Delikado si General Torre, delikado si Marbil. Si Torre at si Marbil mariremove, pati si Remulla madidismiss from the service sila. At pwede pa kasuhan ng disbarment ito si Remulla, pati yung mga tauhan niya, pati si Prosecutor General Richard Anthony Padulion, madadamay dyan. Madadamay din si Yusek Nicholas Felix T. At saka yung, pati yung si General Jane Pajardo, kasi abogado siya, madadamay siya sa disbarment. Kasi may karapatan siya na, at may kapangyarihan na ipatigil utusan niya sabihan niya si General Torre, huwag mo gagawin yan, illegal yan. Krimen yan ang ginagawa mo pag aresto na walang warrant. Hindi po kasi matatag na warrant, ang warrant ng ICC na hindi nyo ginagalang, na sinasabi nyo na wala kayong jurisdiction. Because of that, ginawa ninyo, nagkaroon kayo ng tinatag na arbitrary o legal arrest at arbitrary detention. So, with that, ipapaplay ko na po ngayon ang sinasabi ni Amy Marcos. At ang isa dito, ulitin ko lang, iklaklaro ko lang, talagang walang jurisdiction po ang dalang wala tayo, dali. Walang jurisdiction ang ICC sapagkat po sa Article 127 ng Rome Statute ay nagsasabi na kung umalis na ang Pilipinas at final ng withdrawal ay wala ng karapatang kumaso ang ICC laban sa kay Duterte. Ganun lamang pong ibig sabihin yan. At ang tanong, ano ba ang pagsampa ng kaso? Ang pagsampa ng kaso po, yun yung pagsampa ng prosecutor
papunta sa pretrial chamber judges na hinihingi nila imbestigahan si Duterte. So, yun po ang mali nila dyan. So, ngayon, kung yan ang mali nila dyan, hindi ibig sabihin, bakit mali? Dahil nakalampas na po yung final withdrawal date natin. Ang final withdrawal date natin ay hindi nakasapi Pilipinas sa March 17, 2019. Sinampa po nila June 14, 2021. At inaprubahan naman ng pretrial judges noong September 15, 2021. Lampas na po. So hindi na pwede. Ngayon, ang inaargumento naman ng kabila ay sapagkat po ay may ginawa namang tinatawag na preliminary examination ang Office of the Prosecutor, kaya pwede pa rin i-considera na action pa rin daw ng court. So, ibig sabihin, ang sinasabi kasi sa Article 127, kahit na nakaalis na, basta if there are any matter, investigations or proceedings under consideration by the court, obligado pa rin ng Pilipinas. Basta nasagawa yon, yung consideration na yon ng korte sa loob ng panahon na kasapi pa ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay kasapi hanggang March 16, 2019. So, ang nagawa labang na, ano bang nagawa? Ang nagawa labang ay Office of the Prosecutor na preliminary investigation sa loob ng panahon na member pa ang Pilipinas. Pero hindi po matuturing na aksyon ng korte ang aksyon ng Office of the Prosecutor. Sapagkat po, independent po ang prosecutor sa korte, sa mga pre-trial judges, appeals judges, tsaka trial judges. Independent din ang Office of the President ng ICC, independent din ang Office of the Register or Clerk of Court ng ICC. Kung independent sila, yung action ng isa ay hindi mo pwede sabihin na action din ng korte. O yung action ng korte ay hindi mo pwede sabihin action din ng prosecutor. Ang action ng register ay hindi po sabihin action din ng korte o ng prosecutor. Hindi mo pwede sabihin ang action ng president ay action ng ibang organ. So, because of the independence that one cannot bind the other, it can never be said na yung action ng Office of the Prosecutor sa preliminary examination, hindi investigation, preliminary examination, ay hindi mo matuturing na consideration of the court. Okay? So with that, papakinggan natin po si Miss Ivy Marcos Manotok. Ilang findings, ang tawag ko further findings, subalit naglabas na ako nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol
sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasat tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal noong petsang 22 ng Abril. Sige, yung binabanggit ito ni Amy Marcos, ito po yung nadiscover na final action plan na ginawa ng mga grupong alyansa at nabisto. Pinirman pa ito ni Manix Dalipi. Kaya part na pala ng plano nila mula pa sa panahon ng pag-aristo kay Kibuloy. Pag-aristo kay FPRRD, part sa plano, pati impeachment. Biro mo naman, hindi lang naman si Sara ang may confidential fund. Pati si PNP chief may confidential fund, si Romualdez may confidential fund, sino pa, si Bongbong Marcos may confidential fund, pinakamalaki 4.65 billion. So yan ang pinakamaklaro sa lahat po ng confidential fund. Ang resibo po ay sikreto. Natural lamang na magresibo ka ng Merigris Piatos. Kaya bakit hindi naman tinitingnan ang resibo ni ba? At isa pa, nung lumitaw na yung mga Armed Forces Colonels, sila Colonel Lachica at si Colonel Lasco, bakit hindi inimbestigahan ng House Good Government Committee ni Joel Chua itong mga opisyal na sinabi na, inamin na nga nila na sa kanila napunta yung pera. Sana inimbestigahan nila paano napunta kay Sara kung napunta man kay Sara yung pera. But then that will still remain to be seen kung may trial na. Abangan lang natin sa trial. Pakinggan natin si Amy. Nag-stop lang ako doon para sabihin sa inyo na mayroong final action plan itong grupo ni Alyansa. Sapagkat nakita na nila po na unti-unti bumabagsak na sila. Ang mga survey na nilabas nila ay mga peke. Ang totoong survey po na makikita mo yung mga kalye survey na tuloy-tuloy ang tanong, tuloy-tuloy din ang sagot. Hindi kagaya ng survey ng SWS, Octa Research, Pulse Asia, Tangery, sa Publicos Asia, ay sila na nakakaalam kung totoo o hindi yung interviews nila sa mga botante. Pakinggan natin pa rin si Amy Marcos. Patuloy pakinggan. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo.
Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President, pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa 3 pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig. Dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court
in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat, na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nangunan. Pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong.
Para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bamayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagpataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, sinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapa, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na din ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-arrest. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro is there, Secretary Anio Mazutu, and the President. Nagsakatuparan. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I am being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas.
hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. So, yan po ang ating pagwawakas muna sa ngayon at tatapusin natin sa kasunod. At magandang hapon po sa lahat. At everybody is free to express your own opinion. Do not follow my opinion. It's only my opinion. At ang opinion ko is firm, even though it is against all other persons who claim themselves to be experts, that the Philippines is not under the jurisdiction of the ICC, and therefore the ICC has no validity or no authority to impose a warrant of arrest or to issue a warrant of arrest or even to start the case against Duterte and everybody else that may be involved in the criminal cases of crime against humanity. Kung meron man, ang dapat ang maghawak yan, Philippines! Dapat Philippine Regional Trial Court ang maghawak ng kasong yan. Bakit kung nagawa niyo yung kasuhan si Kibuloy, bakit hindi niyo nagawang kasuhan ang lahat ng mga guilty sa war on drugs at saka Davao Death Squads dito sa Pilipinas? It's a big challenge. Huwag na kayong patumpik-tumpik na. Nililinlang nyo lamang ang mga tao na maniniwala sa inyo na Duterte, maraming pinatay kahit doon sa ICC. Mas matindi pa dito ko sa Pilipinas kakasuhan yan. At sa Pilipinas kasi wala na pong jurisdiction ang ICC. Inuulit ko lamang. That's all. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.